Pebrero, taong 1945, ang Maynila na tinaguriang Perlas ng Silangan ay naging entablado ng pinakamadugong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi ito laban ng sundalo sa sundalo lamang. Ito ay isang sistematikong pag-ubos sa mga walang kalaban-labang sibilyan. Higit sa 100,000 buhay ang naglaho sa loob lamang ng isang buwan. Bata, matanda, babae o pare, walang itinira. Bakit nauwi sa ganitong kalupitan ang huling sandali ng pananakop ng mga Hapon? Sino ang tunay na mastermind sa likod ng massacre na ito? Ito ang 1945 Manila Massacre na binansagan ding The Rape of Manila. Habang papalapit ang puwersang Amerikano para palayain ang Maynila, ang Japanese Manila Naval Defense Force sa ilalim ni Rear Admiral Sanji Iwabuchi ay nagpasyang hindi susuko. Sa halip na lumikas, ginawa nilang bitag ang bawat kalsada sa timog ng Ilog, Pasig. Sa Intramuros, Ermita at Malate, libo-libong sibilyan ang pinasok sa loob ng mga simbahan at paaralan. Ang akala ng marami, ligtas sila roon. Pero ang mga gusaling ito ay ginawang libingan. Sinunog ang mga gusali habang nakakulong ang mga tao sa loob. Ang mga tumataka sa apoy ay sinalubong ng bayoneta at bala. Sa De La Salle University, mahigit 40 sibilyan, kabilang ang mga relihiyoso, ang walang awang pinatay. Sa St. Paul College, daan-daang bata at magulang ang nasabugan sa loob ng kanilang chapel. Walang foul play dito. Ito ay isang direktang utos ng paglipol. Matapos ang digmaan, ang buong mundo ay tumingin sa mga salarin. Ang pangunahing idinidiin ay si General Tomoyuki Yamashita, ang commander ng 14th Area Army. Bagamat sinabi niyang wala siyang kinalaman sa mga ginawa ni Iwabuchi sa Maynila, nanindigan ng mga otoridad. Bilang pinuno, responsibilidad niya ang bawat galaw ng kanyang mga tauhan. Daan-daang saksi ang humarap sa Manila War Crimes Trial. Ikinuwento nila ang mga panggagahasa, pagpugot ng ulo, pagsaksak ng bayoneta sa mga sanggol. Ang mga ebidensyang nakalap ay sapat para mabuo ang tinatawag na Yamashita Standard sa batas militar. Noong December 7, 1945, hinatulan ng American Military Commission si General Tomoyuki Yamashita ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Noong February 23, 1946, isinagawa ang hatol sa Los Baños, Laguna. Si Admiral Iwabuchi naman na direktang nag-utos ng massacre ay nagpakamatay bago pa man madakip. Nakamit ba ang katarungan? Para sa mga pamilyang nawalan ng buong lahi sa loob ng isang gabi, ang bitay ay tila maliit na kabayaran sa sakit na iniwan ng nakaraan. Ang Manila Massacre ay hindi lamang kwento ng digmaan. Ito ay paalala kung gaano kadali maging halimaw ang isang tao kapag ang galit at desperasyon ang naghari. 80 taon na ang nakalipas, pero ang mga kalsada ng Maynila ay nananatiling saksi sa mga hiyaw na binaon na ng semento at modernisasyon. Sa ating panahon ngayon, handa na ba tayong alalahanin ang mga sugat na ito o mas pinipili nating kalimutan para sa pansariling kaginhawaan? Ang hindi lumingon sa dugoang nakaraan ay maaaring muling mapariwara sa parehong madilim na landas.